Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Good news mga kabibig! Eto na. After nitong mga kadramahan sa Luneta Rally, yung kadramahan ni Vice Ganda at yung ibang makabayan black, yung mahirap nilang isigaw na Marcos resign, eto na ang sure ball na good mood sa inyo. May good news si VP Sara tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto na nga, duda ko to no. Itong pagpunta-punta ni VP Sara sa iba't ibang bansa sa Asia, parang ito yung rason niya kung bakit siya pumupunta doon kasi humihingi siya ng tulong sa mga, maybe, sa mga, presidente or prime minister sa mga bansa na, tulungan niyo ako kasi baka anytime pwede nang ma-release, magkaroon ng interim release ang tatay ko. Hindi naman pwede pagbigyan ang interim release ni Pangulong Duterte kung walang bansa na posibleng mag-welcome sa kanya. So talagang pinaspasan ni VP Sara na maghanap ng bansa na mag-welcome kay Pangulong Duterte. Diba? Try to imagine, we keep on shouting interim release, pero wala pang klarong bansa. Useless pa rin. O kung ang ICC magbigay ng interim release, tatanungin ang defense, o meron na ba kayong bansa na handang handang mag-welcome kay Duterte? Sabihin, wala pa. Paano kung pagbigyan yung interim release kung wala pa kayong klarong bansa na mag-welcome sa kanya? Kaya pala, ngayon ko lang napatanto kabibig, kaya pala sinasabi ni Atty. Kaufman na gusto niya ma-meeting si Bongbong kasi gusto niya magka-personal meeting para at least man lang ma-meeting niya kung pwede ba na si Pangulong Duterte sa Pilipinas na lang para sa kanyang interim release. So meaning that time pala, wala pang bansa na willing tumanggap kay Pangulong Duterte. Pero ngayon, good news, meron na kabibig. Yun ang good news na gustong ipaabot ni VP Sara. Ay, kinikilig ako rin. Kinikilig ako. Even though maraming nangyari kahapon, yung kadramahan, yung mga pinklawan, sobrang drama, sobrang ingay na hindi kayang isigaw na Marcos resign. Pero ito yung nagpapa-good vibes natin ngayon na talagang sure ball ang good news ni VP Sara. O handa ka na bang makinig sa good news ni VP Sara? So ito na. Gusto lang natin i-share galing kay VP Sara, from the mouth of VP Sara. Ito ha. Nangyari ito noong si VP Sara, I think, pumunta sa Japan at meron siyang i-share na good news sa mga OFW. So pakinggan natin kabibig ha. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. See? Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan. So it means wala na talagang tiwala si VP Sara sa tao sa Pilipinas. Hindi sa atin ha, yung mga politiko sa Pilipinas. Wala na talaga siyang tiwala doon. No. 'Di ba ang chika, kahit paano pa niligawan ng PDP Laban si VP Sara na, VP Sara, sumali ka na sa PDP Laban. Pero sabi ni VP Sara, ayoko makipagplastikan. Hindi ako sasali sa PDP Laban. Dito ko na connect kabibig pa na totoo talaga na hindi na nagtitiwala si VP Sara. Tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Tama. Pero sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. What? So merong Ano natin dyan? merong isang bansa
na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. Oh. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Again natin ha. Kung Wala maalala ito. ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Mhm. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon True. sa isang bansa. True. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Kung maalala ninyo, So yun, kabibig. So ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. That's why we can truly say that prayer is very powerful. Tama. Because the Lord heard the prayers of the people for the release of the one and only Father of the Philippines. Loved by the poor. Long live Tatay Digong. Our future President VP Sara Duterte. Duterte lang sa kalam. Basta adik, kriminal, corrupt, improkitomatic yan, galit sa mga Duterte. The best President of the Philippines, Pangulong Duterte. Ay, alam nyo, mas totoo talaga po na kung marami ang nag-pray na sana makawala na si Pangulong Duterte sa ICC, mas madali itong mapakinggan ng ating Panginoon. Wag nasabihin, VP, maawa ka kung saan man si Tatay Digong, wag mong sabihin please para makapahinga din si Tatay Digong. Salamat Lord at safe na si Tatay Digong. Salamat sa lahat ng mga dasal. Thank you Lord for the good news na yan, Madam VP Inday Sara Duterte. Much better not here for now, basta makalabas sa Tatay Digong. Yun talaga ang palagi nating pangarap no at panalangin na okay lang kahit saang bansa as long as makalabas si Pangulong Duterte sa ICC. Mas kung pwede mas malapit sa Pilipinas para mas madali para sa kina VP Sara at less gastos. In fairness mga kabibig, in fairness talaga, hindi gumamit si VP Sara ng OVP budget para sa kanyang mga travels abroad. Sariling pera nila, lalo na kung pupunta sila The Hague. Sariling pera. Now I understand kung bakit hindi gumamit si VP Sara ng OVP budget nung pumunta siya sa iba't ibang bansa sa Asia. Kasi ito pala yung ginagawa niya. Posible, no? Na naghihikayat siya, humihingi siya ng tulong sa mga prime minister or mga presidente or malalaking tao sa ibang bansa na tulungan niyo naman ako. Ginamit niya ang kanyang koneksyon, ginamit niya ang kanyang posisyon, pero hindi ginamit ang pera ng taong bayan because ni katiting na OVP budget, walang ginamit si VP Sara sa kanyang pansariling pag-travel-travel. Oo, meron sa mga security guard niya, sa OVP personnel, pero sa sarili niya, na yung patitikit niya, yung pagkain niya, yung apartment na pwede siyang mag-rent, hindi siya humingi ng budget sa OVP. Kasi pwede namang gawin niya yun, di ba? Pero alam ni VP Sara, ayoko. Kasi ginagawa ko to para sa personal ko to, personal struggle, personal battle ko to. So kailangan pera ng pamilyang Duterte ang gagamitin namin. O di ba? Ang tawag dito ba? Iniisip niya ang sambayan ng Pilipino. O eto pa kabibig ha.
Kung yan ay good news, ito rin mga kabibig. Terrorist group nasa likod sa kakakulong ni Pangulong Duterte, former intelligence chief ang nagsabi. Ito kabibig, i-share ko sa inyo ang videong ito para naglabasan na lahat, ilabas na lang natin kung ano ang ating nabasa, narinig, o ito kabibig ha. Ito yon. Let's listen to this one. Isang dating mataas na opisyal ng intelligence community ang umano'y grupo na nag-ooperate para mapasa kamay ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino nga ba ang utak sa likod ng operasyong ito? Ating alamin sa balitang ihatid ni MJ Mondihar. Isang teroristang grupo sa Pilipinas ang nasa likod ng pagkakakulong ngayon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. Sa panayam ng SMNA News kay dating National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Alex Paul Monteagudo, sinuwalat nito na ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF ang nag-operate para siraan sa international arena si FPRD. Napakalakas ng network ng CPP-NPA sa Netherlands. Matagal na yan. Panahon pa ng ni dating President Ferdinand Marcos, meron silang network doon. At lumakas pa lalo nung pagpunta ni Joe Masison sa Netherlands. Doon siya nagbase. Noong panahon ni Pangulong Duterte, naglabas siya ng isang proklamasyon taong 2017 na nagdideklara sa CPP-NPA bilang isang komunista at teroristang organisasyon sa ilalim ng RA 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Mula noon, labis na napilayan ng teroristang grupo. Kaya't para makabawi, unti-unti rang inoperate ng mga kalaban ng gobyerno ang ICC sa Netherlands ayon kay Monteagudo. At nakapag-network sila doon hanggang sa ICC, hanggang sa lahat na lang ng mamatay sa Pilipinas ay sinasabi nilang kagagawan ni Duterte, kahit hindi naman. Sa Duterte administration din, naitala ang pinakamalaking setback ng CPP-NPA-NDF dahil sa pagkikipagtulungan ng gobyerno noon sa SMNI o sa Sunshine Media Network International. Ang nanguna sa propaganda war laban sa komunistang terorista ay si Pastor Apollo C. Kibuloy gamit ang media machinery ng SMNI. Dito nabulgar ang mga CPP-NPA-NDF party list group gaya ng Gabriela, Kabataan, Ag Teachers, Bayan Muna at iba pa. At para makaganti, kinasangkapan ng teroristang grupo ang ICC. Tapos sila magsasubmit sa ICC. Kaya ang mga statistics doon sa ICC ay ang laki-laki. Ilang libo ang sinasabi nilang ina-accuse nila si President Duterte na may kagagawan. Kahit na hindi naman. Dahil sila, meron na silang linya doon. Meron na silang tao na gagawa ng report. Alam na nila ang sistema ng pagsisinungaling. At yung mga membro din nila, ang gagawa ng affidavits. Ganito nga nangyari. Dagdag pa ng dating intelligence chief na misinformation at political manipulation ang naging kapital ng CPP-NPA-NDF laban kay dating Pangulong Duterte. At lahat ng kanilang galaw ay matagal nang alam ng pamahalaan. Nagawa sila ng kwento, benta nila sa media, sa European media, they paint a picture na masama ang isang presidente, gaya ng PRRD. Tapos, gagawa sila ng report sa ICC. Hanggang sa padami ng padami yun. Padami ng padami. Tapos may mga letters pa yan. Alam namin lahat yun dahil namomonitor namin. At dahil malaki ang posibilidad ng pagbabalik ng isang Duterte bilang presidente, git ni Monteagudo, gagawin ng mga kalaban ng lahat, mahadlangan lang ang muling pagtuntong nito sa Malacanang. Malaki ang kontribusyon ng CPP-NPA-NDF dito sa pagpalabas ng warrant of arrest against kay PRRD. Kasi gusto talaga nilang mawala si PRRD dahil alam nila hanggat nandyan si President Duterte o kahit si VP Sara ay threat sa kanilang organisasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Kaya pala kahapon, ang hirap nilang isigaw ang Marcos resign kasi alam naman nila na kung si Marcos magre-resign at talagang ipuprosigi ito ng tao, si VP Sara ang uupong presidente. Kaya pala yung mga artista, nag-Marcos resign ba? Remember, nung kasagsagan ng eleksyon, ito yung mga artistang sumisigaw na magnanakaw si Marcos. Ngayon, idol na nila si Marcos at nabubulaukan sila na hindi kaya lang isigaw na Marcos resign. Pero noong eleksyon, kaya nilang isigaw na magnanakaw ang mga Marcos.
Diba nakakasuka? May mga ibang artista na nasabing, nakakasuka naman yung ginawa ng ibang artista dyan. Napaka-plastic. Naku. Kung tanga-tanga ka, kung bodolero si Marcos, mas bodolero itong mga artista. Magaling magdrama. Pinaikot-ikot lang tayo. Kung talaga ang mga artista ay para sa pagbabago at para masolusyonan ang problema ng korupsyon, you can call Marcos resign because on the first place, ayaw nila ng Marcos. Gusto nila Leni Robredo. Pero, pag mag-Marcos resign sila, ang uupo Duterte, ayaw din nila sa Duterte. So wala silang choice. Kain suka sila. Diba? Logical thinking. Mga artistang yan, ay nako, huwag na kayo mapabudol. Eto kabibiga, ito yung full video ni VP Sara tungkol sa good news. Tingnan natin ha. Ito na. Merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang. Dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Na hanggang ngayon, hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges. Wala kayong trial date. Correct. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Dili na mo ganahan kay PRD? Oh, sige. Paspason lang na ako, ha? Update sa iyahang kaso. Na yung mga gi-file ang abogado. Ang abogado nag-file na og jurisdiction, no? Nagaingon ang abogado, wala may jurisdiction. Kay nagsugod ang inyong investigasyon, duha ng katuig ang nila, ay sorry, Tagalog di ay. Ang kanyang ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Sinasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na noong pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan ang sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga, hindi na kayo pwedeng mag-imbestiga dahil tapos na yung 1-year period na pwede kayong mag-imbestiga after withdrawal. Ay, hindi ko alam yan, ma'am. Hindi ko pa alam kung makakauwi siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan. Oh my God. Bring him home alive! Pangalawa na final ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo, sandali lang. Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi
na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi, bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niya sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So ibig sabihin, alam natin kung saan siya hanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila, ay posibleng mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat ng... Oy ma'am, buhay na buhay lahat ng buhaya. So yun po mga kabibig, ang buhay na buhay ang mga buhaya. So yun po kabibig, ang good news ni VP Sara. Konting push, konting prayers na lang. Meron ng bansa na handang i-welcome si Pangulong Duterte. So yun ang kabibig ang ating Legislative Paglabag for Day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. O, nagustuhan mo ba ang good news ni VP Sara? Gustuhan ko. Bye everyone, see you next time.